Nagsimula ang pelikula kay Paul Kersey, isang architect mula sa New York na nagbabakasyon kasama ang kanyang asawa na si Lucy. Pagkatapos mag-enjoy, lumipad na sila pabalik sa kanilang bahay sa New York City. Hindi nagtagal, bumalik na si Paul sa kanyang opisina, kung saan sinabi sa kanya ng kanyang katrabaho ang tungkol sa tumataas na bilang ng mga pagpatay sa lungsod, at sa palagay niya ay naaangkop lang para sa mga kriminal na ilagay sa concentration camps. Gayunpaman, may ibang pananaw si Paul at naaawa siya para sa mga kapaspalad. Samantala sa isang convenience store sa bayan, magkasamang namimili si Lucy at ang kanyang anak na si Carol. Habang nandoon, pumasok ang tatlong thug na nagdulot ng kaguluhan sa loob. Kalaunan ay nagbayad na sina Lucy at Carol para sa mga groceries na ide-deliver sa kanilang bahay mamaya. Pinagmasdan sila ng tatlong thugs, at pagkatapos ay tiningnan ang kanilang address sa naiwang grocery at nakaisip ng isang masamang ideya. Sinundan ng tatlo sina Lucy at Carol pabalik sa kanilang apartment building at nakakuha ng access. Nakarating sila sa pintuan ng apartment at kumatok, at iginiit na maghahatid sila ng mga grocery. Ngunit nang buksan ni Carol ang pinto, biglang pumasok ang mga thugs at inatake ang dalawang babae. Humingi sila ng pera sa mga babae, ngunit na-realize nilang meron lamang silang $7 doon. Dahil walang pera ang mga babae, nagpa siya ang mga lalaki na kolektahin ang bayad sa ibang paraan para sa pagsayang ng kanilang oras. Ang isa sa mga lalaki ay inararo si Carol, habang ang isa naman ay walang awang pinaghahampas sa ulo si Lucy. Ang isa pang lalaki ang naghatid ng huling blow sa kanyang ulo, at pagkatapos ay nagmamadali na silang lumabas ng pinto. Nang makaalis ang tatlo, si Lucy ay nanghihinang gumapang papunta sa telepono. Nasa opisina si Paul nang makatanggap siya ng tawag mula sa asawa ni Carol na si Jack. Noong una, iniisip ni Paul na meron lang isyu ang mag-asawa, hanggang sa nalaman niyang isinugod sa ospital ang kanyang asawa at anak na babae. Nagmamadaling pumunta doon si Paul at nakipagkita kay Jack. Sinalubong sila ni Officer Charles, na sinabi lang kay Paul na binugbog ang kanyang mag-ina at umalis. Si Paul ay hindi makakuha ng anumang detalye tungkol sa pag-atake at halos sumabog na ang kanyang galit, ngunit kumalma din siya. Hindi nagtagal, dumating ang isang doktor at sinabi sa dalawa na nakaligtas si Carol, ngunit nakalulungkot na namatay si Lucy. Makalipas ang ilang araw, idinaos ang libing at dumalo sina Paul at Jack, kasama ang wala na sa katinoang si Carol. Inimbitahan ni Jack si Paul sa kanilang apartment, ngunit nais muna ni Paul na mapag-isa. Nagpaalam siya sa kanyang anak na si Carol, na halos hindi na siya makilala dahil sa trauma. Habang nagmamaneho na sila palayo, tiningnan ni Paul ang puntod ni Lucy sa huling pagkakataon, bago siya umalis. Pagkalipas ng ilang araw, bumisita si Paul sa police station at hiniling na makausap si Officer Charles. Pagkatapos ay dumating si Officer Charles at dinala si Paul sa detective na in charge sa kaso ng kanyang asawa. Nakilala ni Paul ang detective at umupo ang dalawa at nag-usap. Sinabi ng detective kay Paul na naaalala ng ilang tao sa supermarket ang tatlong thugs, ngunit wala pang nakakakilala sa kanila. Hindi rin nila makausap si Carol dahil hiniling ni Jack na bigyan pa siya ng ilang araw, kaya plano ni Paul na kausapin si Jack. Bago umalis si Paul, sinabi ng detective na maliit ang tsansang mahuli nila ang mga lalaki. Samantala, hindi mahawakan ni Jack si Carol nang hindi nakakaranas ng PTSD. Nang gabing yun, nakatingin si Paul sa kanyang bintana at nakita ang ilang thugs na ninanakawan ng isang sasakyan sa ibaba. Kinabukasan, kumuha siya ng ilang barya at inilagay ito sa loob ng isang medyas. Nang makarating siya sa trabaho, binigyan si Paul ng kanyang amo na si Henry ng isang proyekto sa Arizona, at humingi si Paul ng 1 linggo bago niya ibigay ang kanyang sagot. Pagkatapos ay binisita niya si Carol at labis na nag-aalala dahil buong araw lang siyang natutulog. Iminungkahi niya na dalhin ni Jack si Carol sa isa pang doktor, ngunit ipinahayag ni Jack na dadalhin niya si Carol sa labas ng New York ng ilang linggo. Kalaunan, nagpasya na si Paul na kunin ang proyekto sa Arizona upang palamigin ang kanyang ulo. Kalaunan ay umuwi na siya at habang naglalakad pabalik sa kanyang apartment, lumapit ang isang lalaki sa likuran niya at pilit na humihingi ng pera. Gayunpaman, hinampas siya ni Paul ng medyas na may barya at tumakbo pabalik sa kanyang apartment na nanginginig at kailangang magbuhos ng inumin para huminahon. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang sandata at nagsimulang magdiwang sa pananabik para sa kanyang nagawa. Kalaunan, nakarating si Paul sa Arizona kung saan nakilala niya si Ames, isang land developer. Isinama ni Ames si Paul sa kanyang lupain upang obserbahan kung ano ang susubukang gawin ng arkitekto. Pagkatapos ay inimbitahan ni Ames si Paul sa kanyang gun club.
Doon, humanga si Ames sa marksmanship ni Paul sa target range. Ibinunyag ni Paul na isa siyang conscientious objector noong Korean War, kung saan nagsilbi siya bilang combat medic at tinuruan kung paano humawak ng mga baril ng kanyang hunter na ama. Ngunit matapos mapatay ang kanyang ama ng isa pang hunter, na napagkamalang isang hayop ang ama ni Paul, pinasumpa siya ng kanyang ina na hindi na muli siya gagamit ng baril. Makalipas ang ilang linggo, natapos na ni Paul ang residential project ni Ames at natutuwa ang lalaki dito. Inihatid niya si Paul sa airport at inilagay ang isang regalo sa loob ng bagahe ni Paul bilang pasasalamat sa kanyang trabaho. Pagkatapos ay lumipad na si Paul patungo sa New York kung saan sinalubong siya ni Jack sa may airport. Umaasa si Paul na makikita si Carol, ngunit nag-aalangan si Jack na sabihin sa kanya ang totoo. Kalaunan, umamin din si Jack at ipinaliwanag na si Carol ay nasa estado na ng depresyon at ngayon ay katatanak na. Kalaunan ay binisita nila si Carol sa psychiatric hospital, kung saan hinila ni Paul si Carol palapit sa kanya at niyakap siya. Iminungkahi ng mga doktor na ipasok nila si Carol sa isang asylum dahil malapit nang maubos ang kanyang insurance sa ospital. Pagkatapos ay umuwi na si Paul at nakitang dumating na ang mga larawan mula sa kanyang bakasyon. Binuksan niya ang kanyang bagahe at nakita ang regalong ibinigay sa kanya ni Ames, na lumalabas na isang magandang revolver. Nang gabing yun, nagpasya si Paul na mamasyal sa mga lansangan. Naglalakad siya sa parke nang mapansin ang isang lalaking sumusunod sa kanya sa di kalayuan. Lumapit ang lalaki kay Paul, kung saan pilit niyang hiningi ang kanyang pera at bumunot pa ng baril. Nang walang pag-aalinlangan, binaril ni Paul ang lalaki sa tiyan at tumakbo palayo bago pa siya makita. Bumalik siya sa kanyang apartment, labis na nanginginig, at sumuka sa banyo. Kinabukasan, ang mga pulis ay nasa pinangyarihan ng krimen, na pumanaw mula sa kanyang mga sugat, at dito nabunyag na isa siyang wanted na kriminal. Sa sumunod na araw sa trabaho, dumating si Henry upang aprobahan ang development project. Bago umalis, sinabi niyang mas maayos na ang itsura ngayon ni Paul. Kalaunan ng gabing yun, nakita ni Paul ang ilang kalalakihan na ninanakawan ng isang negosyante. Kalmadong naglakad si Paul papunta sa tatlong armadong lalaki, at pagkatapos ay mabilis na binaril ang tatlo. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at tinanong ang negosyante, ngunit tumanggi siyang magbigay ng anumang impormasyon sa mga pulis. Kinabukasan, binisita ni Paul at Jack si Carol, na ngayon ay nasa isa ng Christian mental institution, na nasa pangangalaga ng mga madre. Samantala, sinimulan ng mga pulis na imbestigahan ang mga pagpatay sa mga kriminal. Tinipon ni Inspector Ochoa ang buong istasyon, at briefing sa kanila ang sospek na hinahanap nila at naghinalang pumapatay siya para maghiganti. Sa isang tren sa lungsod, sumakay ang dalawang kawatan at sinimulang suriin ang mga pasahero. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa bagon kung saan nakita nila si Paul na nagbabasa ng isang dyaryo. Hindi nagtagal, huminto ang tren at lumabas na ang ibang mga pasahero, at naiwan si Paul na mag-isa sa bagon kasama ang mga kawatan. Habang ang isa ay kumikilos bilang lookout, ang isa naman ay tinangkang hold upin si Paul, ngunit kalmadong pinatay ni Paul ang dalawang lalaki at mabilis na lumabas ng tren bago pa dumating ang mga pulis. Kalaunan, ang mga pulis ay nagsagawa ng isang press conference, kung saan kinundena nila ang mga aksyon ni Paul at hinimok siyang isuko ang kanyang sarili sa pulisya. Kinwestiyon ng mga reporter ang pagbagsak ng mga pag-atake sa kalye simula nang dumating ang vigilante, ngunit itinanggi ito ng mga pulis. Samantala, nakuha ni Ochoa ang mga grocery na nahulog ng vigilante sa insidente, at mula sa resibo nito, plano niyang imbestigahan ang mga tindahan pati na ang record ng mga residenteng nakatira sa area. Samantala, bumisita si Jack kay Paul at nasorpresa sa pagiging masaya ni Paul, habang nakikinig siya sa music at inihahanda pa ang kanilang hapunan. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Paul na hindi siya maaaring magluksa magpakailanman. Kalaunan, bumisita si Paul sa isang bar kung saan sinadya niyang ilabas ang malaking halaga ng pera upang makuha ang atensyon ng mga thugs. Sinundan ng mga lalaki si Paul mula sa tindahan, at habang naglalakad siya sa subway station, hinarap siya ng mga kawatan. Lumapit ang mga lalaki kay Paul at bumunot ng mga kutsilyo. Ngunit pinaputukan sila ni Paul at napatay ang isa, habang ang isa naman ay nagawang makatakas. Inireport niya ito sa mga pulis, na agad namang humabol sa sospek, ngunit nakatakas si Paul sa pamamagitan ng pagsakay sa tren. Nang makabalik si Paul sa kanyang bahay, lumalabas na nasugatan siya sa komprontasyon, at ginamot ang kanyang sugat.
Samantala, ang lalaking nakatakas ay sumasailalim sa operasyon sa ilalim ng pagbabantay ni Ochoa. Gayunpaman, pumanaw ang lalaki habang inooperahan. Nalaman ni Ochoa mula sa rumespondeng pulis na sinabi ng lalaki na nasugatan niya ang sinumang bumaril sa kanya. Samantala sa bahay, narinig ni Paul ang balita tungkol sa dalawang lalaking nabaril at napatay niya, na may malawak na criminal background. Isinaad sa mga report na ang mga residente ay lumalaban na ngayon sa mga kriminal. Halimbawa na lang ang isang matandang babae na matagumpay na nakipaglaban sa dalawang kriminal at isang construction crew na binugbog ang dalawang holdapper. Samantala, nakipagkita si Ochoa sa isang officer na binabantayan si Paul dahil naaakma siya sa profile ng vigilante. Nakita nilang umalis si Paul sa kanyang gusali at nagpadala si Ochoa ng isang pulis para sundan siya. Samantala, umakyat si Ochoa sa kanyang apartment at napapayag ang janitor na papasukin siya sa apartment ni Paul. Sinimulan niyang suriin ang paligid hanggang sa nakita niya ang mga madudugong bendahe sa basurahan, gayon din ang maraming pahayagan tungkol sa vigilante. Pagkatapos ay nakipagkita siya sa district attorney, dala ang lahat ng mga impormasyon at nagsuspetsang si Paul ang vigilante. Nakapagtatakang sinabi ng district attorney kay Ochoa na huwag ituloy ang kaso dahil ayaw nilang mapasakamay nila ang isang martir. Bumaba ng husto ang mga krimen mula nang magpakita siya at nangangamba sila na mas marami pang vigilante ang lumabas. Sa halip, gusto nilang huminto na si Paul sa pagpatay at tuluyan ng umalis sa New York. Noong una, tila nag-aalangan si Ochoa ngunit sumang-ayon din siya sa plano. Nasa bahay si Paul nang makatanggap siya ng tawag mula kay Ochoa na nagsabi sa kanyang nasa ilalim siya ng surveillance at iniimbestigahan ng kapulisan. Makalipas ang ilang gabi, si Ochoa at isang detective ay nakabantay sa labas ng apartment ni Paul. Nagbihis si Paul ng mamahaling suit at pagkatapos ay umalis na sa apartment gamit ang back exit. Ipinadala ni Ochoa ang kasamang pulis upang tumawag sa apartment ni Paul ngunit hindi siya nakatanggap ng sagot at nagmamadaling iniulat ito kay Ochoa. Samantala, nakarating si Paul sa kanyang opisina kung saan kinuha niya ang kanyang baril. Pagkaalis niya, dumating na din si Ochoa at nalaman niyang kakalabas lang ni Paul sa gusali. Naglakad-lakad muli si Paul sa parke kung saan kinumpronta siya ng 3 holdapper na hiningi ang kanyang pera. Kumuha siya ng ilang minuto bago niya pinatumba ang mga kawatan. Hinabol ni Paul ang isang lalaki na tumakbo sa kakahuyan, ngunit nabaril siya sa binti. Tumakbo ang holdapper sa isang bodega para magtago, ngunit si Paul, na alam ang layout ng gusali, ay nagawang makorner ang lalaki. Inutusan ni Paul ang lalaki na bunutin ang kanyang baril, ngunit bigla na lang siyang hinimatay dahil sa pagkawala ng dugo at nakatakas ang holdapper. Makalipas ang ilang sandali, si Ochoa at ilang mga pulis ay ipinatawag sa pinangyarihan, kung saan kinausap ng detective ang unang pulis na dumating sa lugar. Natagpuan ng lalaki ang baril ni Paul sa pinangyarihan ngunit ibinigay niya ito kay Ochoa, na sinabihan siyang magpanggap na wala siyang nakita. Habang nasa ospital si Paul, nagmamadaling pumunta si Ochoa sa lugar para makita siya. Inalok ni Ochoa na ididispatcha niya ang revolver, kapalit ng permanenteng pag-alis ni Paul sa New York City. Permanently? Tinanggap ni Paul ang deal at pumayag ang kumpanya na ilipat siya sa Chicago. Sinabi ni Ochoa sa press na si Paul ay isa lang ordinaryong biktima ng pangho-hold up at ang vigilante ay malaya pa rin. Sa huling eksena, dumating si Paul sa Chicago Union Station sakay ng tren. Matapos i-welcome ng isang company representative, napansin niya ang ilang thugs na ginugulo ang isang dalaga. Nang makita ito, nagpaalam siya sa kasama at tinulungan ang dalagita. Habang kinukutsa siya ng mga thugs, ngumiti lang si Paul habang gumagawa ng gun gesture sa kanila at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.